5 tips sa pagbili ng motorsiklo. Kung di ka pa nakakapili ng motorsiklo mo at hindi mo alam kung paano mamili ng bibilhin mong motor, ay una sa pwede mong tignan kapag bibili ka ng motorsiklo ay yung seat height o yung taas ng upuan ng motorsiklo. Dahil halimbawa, sa kagaya natin na hindi gaano katangkaran, napakalaking factor na abot mo yung sahig kapag nakaupo ka sa motorsiklo, lalong-lalo na kung newbie rider ka, para mamaneho mo siya ng maayos at hindi ka mailang kung nag-aaral ka pa lang magbalanse. Dahil kung mas abot mo ang sahig, mas safe na mailalapat mo yung dalawang paa mo sa lupa kung just in case man na ma-out of balance ka or kakailanganin mong huminto at magbalanse. Pangalawa sa akin tip, dahil kaakibat ng seat height, ay yung weight. Kung idedepende mo sa body type mo, yung kaya mong motorsiklo, dapat mo i-consider yung weight or bigat na itong bibilin mong motorsiklo. Kung medyo may kapayatan ka lang at may kaliitan at hindi mo pa kaya yung medyo mabibigat na motorsiklo, ay pwedeng mas magaan yung i-consider mo na motorcycle. Sa ganung paraan ay hindi ka mau-overwhelm sa bigat nito, lalong-lalo na kung kakailanganin mo yung center stand o kaya naman ay i-park ng maayos. Yung bigat naman ng motorsiklo ay natitrain din siya over time, so kung meron ka pa rin type ng motorcycle na medyo mabigat, make sure lang na buo ang loob mo na pag-aralan at kabisaduhin ang bigat nito para in the long run ay kayang-kaya mo na siyang iwas-iwas or i-park ng maayos. Kung hindi naman kaya ay kahit mai-center stand man lamang ng maayos. Nakaka-apekto din ang weight ng motorsiklo kapag ka na-stuck tayo sa mga traffic situation dahil may mga times na kailangan nating medyo sumingit o kaya naman ay medyo naka-stop tayo ng matagal. Kaya magkaakibat yung seat height at yung weight sa pagpili ng ating first motorcycle. Pangatlong dapat mong i-consider is yung aesthetic or yung design ng motorsiklo. Kadalasan kasi sa atin ay kukunin yung motorsiklo ng hulugan. For example, 3 years. So kung 3 years mo hulugan yung motorsiklo mo, make sure na gustong-gusto mo yung design ng motorsiklo na napili mo. Na kada gigising ka sa umaga, mai-inspire ka at masasatisfy ka sa looks ng motorcycle na yan. Dahil aminin man natin o sa hindi, isa yung look sa main factor talaga ng pagiging attractive ng motorsiklo or yung dating niya sa atin. Lalong-lalo na kung maganda yung design, syempre medyo may pride of ownership ka dahil magiging head turner yan sa kalsada. So dapat ikaw mismo ay hindi ka papaapekto sa opinion ng iba kung ano yung nagagandahan ka ng motorsiklo, ay ayun yung piliin mo dahil ikaw yung gagamit niyan, hindi ibang tao. Yan yung isa sa pinakamadaling pagbasihan ng motorsiklo na para sa'yo, yung design. Kahit sabi mo pang ikakash mo yung motor, ayan na yung magiging motorsiklo mo for quite a while or for a long time. Kaya make sure na gusto mo yung design ng motorcycle na pipiliin mo. Since napakahalaga, i-consider mo yung kulay, i-consider mo yung aesthetic, and syempre yung mga susunod pa na tips natin. So our next tip would be specifications. Dapat mo i-consider yung specs ng motorsiklo kapag bibili ka nito. Kasi kung kukunin mo nga siya ng hulugan or kahit i-cash mo pa siya, you want to make sure na magagamit mo siya ng medyo mahabang panahon pa bago pa mapag-iwanan pagdating sa mga bagong specifications ng motorsiklo. Ilan sa halimbawa niyan ay kung liquid cooled ba ang motorsiklo, LED ba ang headlight, pero meron kasi mga motor na classic na hindi talaga LED yung headlight, kundi bulb type pa. Sa mga ganong pagkakataon, pwede naman natin siyang kabitan ng mga auxiliary lights, kagaya halimbawa ng prism na kahit maliit lang yung auxiliary lights mo, ay napakalakas ng bato sa gabi na makakatulong naman para sa mga malalabo ang mata na driver. Isa rin sa mga modern specifications ngayon sa mga motorsiklo kahit na low displacement ay fully digital na yung kanilang meter panel na before ay puro analog display lang yung nakikita natin sa motor. Pwede mo rin i-consider dyan yung charging port para hindi ka na magpapa-electricals kapag gusto mo mag-charge ng smartphone mo while traveling. Dahil ako personally ay mahilig ako or nakaasa lang ako sa Google Maps or Waze kapag nagta-travel ako. So napaka-importante sa akin na hindi malobat yung ginagamit kong smartphone pang navigate para hindi ako maligaw. Napakarami pang ibang specifications na pwede nyo i-consider. Pwede din yung i-consider yung silent start, pero it doesn't really matter kung medyo low displacement naman yung motorsiklo mo. Yung mga medyo technical na ay yung pwede nyo rin i-consider yung ABS or may anti-lock braking system. Ito yung kapag kabiglaan tayong pumreno, hindi maglalak yung wheels ng gulong natin at magre-resulta ito na hindi tayo tuluyang sumemplang or mag-slide. Kasi kapag walang ABS at bigla ka napapreno, let's say may tumawid na pusa or madulas yung daan, bigla ka napapreno, mas malakas yung tendency na mag-lock yung ating wheels at yun ang magkakos na madisgrasya tayo or sumemplang. Yung iba naman, kino-consider din yung traction control system or TCS na kapag ka naman ito ay medyo nagko-cornering ka or banking at dumulas yung likod, ay papabagalin niya yun para humabol sa nasa unahan at hindi ka tuluyang mag-slide. And last but not the least ay syempre yung presyo. Iaayon mo syempre yung presyo ng motorsiklo na bibilin mo sa budget mo. Common sense man kung iisipin, pero minsan nadadala kasi tayo sa sitwasyon na gustong-gusto mo or meron kang dream na
motorcycle pero naisa sa alang-alang mo na yung basic needs mo na napupunta na lahat sa motorsiklo or panghulog na motor, yung sweldo mo. So dapat mo i-consider kung living below your means ka pa rin, ibig sabihin ay kaya mo pa rin hulugan yung motorsiklo na yon nang hindi nasasakripisyo yung mga responsibilidad at mga dapat mong unahin na bilhin. Kagaya ng pagkain, renta ng bahay, kuryente, etc. Bukod sa magiging down payment at monthly mo, i-add mo pa yung magiging gas allowance mo. And syempre, kung may insurance pa yung motor mo, ay dagdag pa rin ito. At dapat nagtatabi rin tayo for maintenance, kahit yung mga basic lang na regular pagpapalit ng engine oil. Kung scooter yan, ay meron pa tayong gear oil. Yung mga ganong bagay ay dapat kasama mapaghandaan ng budget mo. At the same time, napaka-importante rin ng proper gears. Kagaya, let's say for example, ng helmet, ay isa sa may recommend natin na personally use ko ay yung Evo helmet. For sure ay kilalang-kilala nyo na talagang isa sa mga top brand dito sa Philippines. Nandyan din yung mga riding jacket, riding gears, na kagaya netong para clothing na suot ko. Mas makakatipid ka sa paggastos mo sa riding gears kaysa mapaggastos ka ng mas malaki kapag ka nadisgrasya ka dahil mas malaki ang may sasakripisyo mo sa ospital. Kung meron tayong mga riding gears, hindi man natin maiiwasan na aksidente, pero at least ay malesen natin yung injury or yung grabe ng mapapala natin na damage sa katawan natin kapag naka-proper gears tayo. Huwag mo rin syempre kalimutan na kukuha ka pa ng lisensya, magpaparehistro ka rin ng motor every year. Yung mga ganung bagay, dapat i-consider mo or isama mo sa budget mo kung kukuha ka ng motorsiklo. Pero huwag kang ma-overwhelm dahil yung mga yan ay mga basic lamang talagang responsibilidad ng isang motorcycle rider and owner. Kapag ka naman na-conquer mo na yung mga gastusin na yan, ay magiging maalwan na yung paggamit mo ng motorsiklo. Makakapag-ride ka na kahit saan mo gusto, makakagala ka kasama ng OBR mo, kung saan nyo man gusto yung gumala. Sa mga checkpoint, hindi ka na rin kakaba-kaba. And syempre, kampante ka na safe yung bawat travel nyo dahil naka-proper gear ka. Isa pa dyan ay hindi ka na rin makikipagsiksikan sa pagkukommute kapag pumapasok ka sa trabaho or umuuwi. So, napakarami din talagang gamit ng motorsiklo at napaka-convenient nito. Kaya binigyan ko lang kayo ng mga quick tip para matulungan kayo na mamili ng first motorcycle ninyo at alam ninyo kung paano masusulit yung perang pinaghirapan ninyo. So yun lang, netizens. Kung may natutunan ka dito sa vlog na to, make sure to give this video a heart and follow this page para sa iba pang tips and tricks sa pagmumotor at mga bagong motorcycle na pwede natin i-review soon. Kung meron kayong recommendation sa next vlog natin, ay i-comment nyo naman dyan sa ibaba. Make sure to visit us here personally sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. At meron din po kami dito sa Tagapo. Pwede kayo magpa-install ng mga hybrid top box, K3 bracket, pre-installation na po yan sa amin at may raffle entry pa kami para manalo pa kayo ng exciting prizes. Meron din po kami Shopee, Nedi Shop. Kung medyo malayo kayo, ay pwedeng dun nyo kami suportahan para ma-ensure ninyo na quality yung motorcycle accessories na mabibili ninyo. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.